Let's go. You guys can hear me? Yon. So, thank you so much. Welcome, Emercel, Therese, Ariel, Edwin, Hannah, Mikey. All right, yung iba, papasok pa lang. Let me check if, okay, recording na tayo. Again, guys, welcome everyone dito sa ating day 5. My apologies kahapon, talagang nagloko na naman yung net ko. So, uh, hindi ko na siya ni-risk, although pwede ko naman siyang i-live using the mobile hotspot. Kaya lang sabi ko, it will not be parang hindi siya productive sa end ko kung ganun yung gagawin ko. So I have to move our day 5 tonight so that yun, may maayos tayong connection. So I'm not sure really kung ano nangyayari dun sa internet provider ko, but uh, as far as I can see it, mukhang okay naman na. So I hope hindi na siya magloko ngayon. Anyhow, so again, nasa Pilipinas tayo, so anong ine-expect nyo? So normalan lang yan. Okay? So, let me open my Google Drive. 1 second. And our lesson for tonight is the Facebook Ads Calculator. Okay, for some of you, maybe nag-advanced lesson na sila doon sa anong tawag dito? Sa recordings. Right now, I'm going to do it live. No? Let me just quickly share my screen. And there you go. Let me know if you can see it. All right. So, ito yung Facebook Ads Calculator. You can also download it dito sa aking website. Just go here, digitalhomie.net. No? And then go to forum. No? Punta ka lang ng forum. And type mo lang dito sa search bar, calculator. No? And then makikita mo siya dito, the Ultimate Facebook Ads Calculator. Tapos, i-click mo tong download. Meron din dito sa comment section, pwede mong i-download yung link. Pag kinilik mo tong download button, mapupunta ka dito sa Facebook Ads Calculator. So, hindi nyo guys to i-edit. No, hindi nyo pwedeng i-edit. Even though mag-request kayo ng request edit, hindi ko siya i-approve kasi naka-share to sa community. Okay, pag binigyan ko kayo ng permission to edit, baka magulo yung ano pangalan nito, yung formula, tapos kung may mga ilagay kayo ng kung ano-ano, so mahirap na. So that's the reason why hindi ko siya pwedeng i-share sa inyo. Pwede niyo gawin dito is i-click nyo tong file and then make a copy. No, para pag nag-make a copy kayo, nasa Google Drive nyo na siya. Naka-share na yan sa Google Drive niyo. Okay? Now, sa lesson natin na to, you will be talking about how to determine your ideal cost. No, depende din sa industry na kung anong industry belong kayo. Okay, for this one, I'd like to know guys, sino yung gustong una magpa-compute? Type me in the chat, paunahan. Type me in the chat. Kung sino mauna, siya yung bibigyan ko ng time to discuss. Wala? Ayun. Car industry, si ArcP. Alright, so I'm gonna share my screen. So, car industry. Pwede kitang i-unmute. ArcP. Okay. So, pwede kang magsalita. Yan. Unmute mo yung sarili mo. Hello, Alright. sir. Hello, Coach. Good evening. Good evening. Alright. Narinig mo ako? Yes po, narinig po kayo, Coach. Okay. Wag ka na mag-unmute Okay na yan. Para hindi ka na mahirapan mag-unmute mamaya. So, car industry, magkano na ba yung average total ad spend mo per month? Actually, first time kong mag-ads kasi, Coach. Okay. Okay. Sige. For those of you guys na first time magrara ng ads, preferably dapat mag-spend ka ng at least 15,000 pesos for testing. Okay? Wala pa tayo sa scaling part. Okay? Kung nalalakihan na kayo sa 15,000 pesos, maliit pa yan. Okay? The more money you spend, the more chances of winning. Ganun po yan sa Facebook ads. No, kung tingin nyo yung 3,000 nyo or 5,000 nyo na ads, nahihinaan kayo. You're not testing
uh, enough for you to be able to gather data. Sobrang liit nun. The reason why I want you guys to spend at least 15,000 only for testing, to test things, to test your creative, to test variations of your copy, to test variations of your headline. You need this amount. Okay? Now, bakit 15,000 yung nare-require ko? Kasi that would be about 500 pesos per day. No, kung meron kang 5 ad sets, no? And then babudgetan mo sila ng tigo 100 pesos. That would be 500 pesos per day. So halimbawa, nasa car industry ka, di ba? So Mm. kunyari nag-spend ka ng from May 1 to 31 na daily budget na 500 pesos kasi pag kinumpute mo yan, 500 pesos times 30 days, that's about 15,000 pesos. So, i-divide mo yan sa 5 ad sets, that would be 500 pesos. Okay, so halimbawa, meron kang targeting na kunyari, Mitsubishi. Tapos yung isang ad set mo, Toyota, kunyari. Okay? Tapos yung isa namang ad set, kunyari, vehicles. No? Vehicles. Yung isang ad set, nag-broad open audience ka, ibig sabihin wala kang inalagay na interest or demographics targeting. Broad open audience, no? All right, and then yung number 5, let's say may tinarget ka na ano mo brother? Ano tawag dito company mo? Syndicate Customs. Sorry. Syndicate Customs. More on modification kami ng sasakyan. Modification. So, sino target market mo dito? Actually, lahat ng brand From off-road to passenger na sasakyan, ginagawa namin siya. Most likely, sumalabang kami international na mga car show. Oh, okay. Pero ang target audience mo dito, mga end users o mga company? End users mismo. End user mismo. Yan. So halimbawa, sige, halos pareho lang naman yan ng Nung halimbawa, ahente ka ng Toyota or whatever. So lagay mo lang diyan halimbawa, yan, car show kung meron man, 'di ba? Yan. So ibig sabihin, bawat ad set meron kang dedicated na budget, 100 pesos. And each ad set merong isang ad, no? Ad 1. Tapos isang ad set, ad 2, yan, ad 3, ad 4, and ad 5. So pag tinotal mo yan, 500 pesos. Okay, that's my ideal budget for testing per month. For the first month, pag nag-run ka ng ad. So by June, halimbawa, di June mo na to. June, may 31 ba ang June? Mag-start ka ng June 1. Di ko alam kung may 31 yan. 30 hanggang 30 lang. So, ito yung magiging budget mo. Now, pagdating mo dito sa calculator, ang gagawin mo lang dito is, this is how you compute things, no? Di ba, kung nandito ka nung day 2, na-explain ko sa inyo na ang unang charge sa inyo ng Meta is cost per 1,000 impressions. Okay? Sa bawat 1,000 na nakakita ng ads mo, yun yung binabayaran mo kay Meta regardless kung nag-click or nanood ng videos or hindi. Basta dumaan yun sa newsfeed nila, bayad yun. Okay? Now, if you optimize, 'di ba, meron siyang different campaign objective, merong awareness, traffic campaign, traffic engagement, and leads, and promotion and sales. Normally, kapag nag-boost post ka, ang CPM no nagra-range ng 20 pesos to 60 pesos per 1,000 impressions kapag engagement campaign or boost post. Kasi 'di ba, normally nag-boost post ka, ang default non engagement. Okay, nagra-range yan between 20 to 60 pesos. Kapag nag-optimize ka naman ng sales or ng leads, nagra-range siya ng between 250 to 350 pesos per 1,000 impressions. Depende kung anong campaign objective ang gagamitin mo. So let's assume na nag-campaign objective ka ng engagement. So pagpalagay natin 60 pesos yung cost per 1,000 impressions mo kay Meta. Yung 15,000 mo, makakapag-generate yan ng about 250,000 impressions. Okay, ibig sabihin, ganun karaming tao yung mukhang possible na tamaan ng ads mo sa halagang ganito. Kung isa-charge ka ng Meta ng ganito. Okay? Now, sa 250,000 impressions na yon, and by the way guys, no, may formula dito. Just in case na mawala yung formula dito, nandito na yung formula sa column E. Okay?
So, balik tayo dito. So, 250,000 na yon na impressions. Bilangin mo doon kung ilan yung nag-message sa'yo sa page mo. So, pagpalagay natin na ang nag-message sa page mo is about 450 na katao. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo is about 33.33. Okay? Average cost per message. Now, sa 450 na nag-message or nag-inquire, kailangan doon magkaroon ka ng at least 1 to 2% conversion rate of the total number of 450. So kung sa 450 times, sabihin na lang natin na 2%, dapat meron kang mga 9 customers or 9 clients na ma-convert doon. Okay? O sabihin natin sa 1% na lang, pinaka mababa na, no, na parang conservative na computation na lang. 450 times 1% na lang, meron kang 4 or 5. 45. Hindi, 4.5. Ah, So, 4.5. so ipagpalagay na natin 5 na lang, no? Sa pinaka worst na or pinaka conservative na computation. Sa bawat kliyente or sa bawat customer na naku-close mo doon sa business ninyo, magkano ang average order value ng customer na 'yon? Halimbawa, kung ako makukuha mo ako as kliyente mo, magkano tingin mo yung average na business na maipapasok ko sa inyo? Mga sa 150,000. 150,000. So, lalagay ko dito yung average order value, 150,000. Okay, ibig sabihin nun, sa 5 naging kliyente mo or naging customer mo, if meron siyang average order value na 150,000, bibig sabihin nun, babalik sa'yo 750,000 out of 15,000 na total ad spend. Positive or negative? Positive. Positive. Ibig sabihin nun, 50 times bumalik sa'yo yung ad spend mo. That's ROAS of 50x. Okay? If you do the math, 15,000 divided by 5 customers, ang customer acquisition cost mo is 3,000 pesos. Ibig sabihin, it would cost you 3,000 pesos to acquire 1 customer. Now, sasabihin mo sa akin, sige, kung gusto ko palang magkaroon ng 20 customer, no? Gusto ko magkaroon ng 20 customer or clients, kung ang customer acquisition cost ko is 3,000 pesos, so i-multiply ko sa 3,000 pesos, dapat pala, ang dapat kong i-spend is about 60,000 pesos. Kung ganito yung magiging ratio nung the rest nung campaigns mo. Now, tatanungin mo ko ngayon, mahal ba tong 33 pesos 0.33 na cost per message? No idea, coach. Sorry. Okay. So ganito, madalas kasing sinasabi, Coach, anong gagawin ko? Papatayin ko na ba itong campaign na to kasi nag-ad fatigue na siya eh. Nag-creative fatigue na siya eh. Ano ba tong mga recommendations na to? Ano bang gagawin ko dito? Okay. Bottom line, babalik ka lang dito. Kapag napatunayan mo na merong kang data na naglabas ka ng 15,000, merong messages na 450 pesos, nakapag-close ka ng 5 clients, nag-positive ka ng ROAS na 50x, ibig sabihin nun, this is the ideal amount ng cost per message na pwede mong tanggapin kay Meta. Okay. Okay, kaya nga nakalagay dito, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? Now, if this is the amount you are willing to pay for every message na pumapasok sa campaigns mo, anything beyond 33.33 pesos is already expensive. Gets? Okay. Ibig sabihin, ito na yung magiging benchmark mo. So, kahit i-round up mo yan, 35 pesos, ibig sabihin, kailangan, moving forward, ito yung data mo ng June, kunyari. Okay, July, dapat noon, bumaba pa dito sa 33.33 pesos. Yung cost per message ko, with the same quality of leads, or madoble pa yung number of sales na pumapasok sa campaigns ko. Make sense? Makes sense, coach. Alright. So, any follow-up question? Wala naman, coach. Medyo ano lang din. Ito ba, coach, na computation na to, magkakaroon kami ng copy or mabibigyan kami? Yes. Okay. Kung medyo na-late ka ng pasok, punta ka ng website ko, digitalhomey.net. Punta ka ng forum. Okay? And then, type mo dito sa search, calculator, sorry. Calculator. Okay? Click mo lang to, makikita mo tong download. O pupunta ka dito. Hindi mo siya pwedeng i-edit. Click mo yung file, make a copy,
And pag nag-make a copy ka na, tingnan mo na sa Google Drive mo, meron ka ng meron ka ng copy nun. Happy coach. Thank you po. All right. So, hopefully I was able to answer your question and I was able to help you for the car industry. And sino pa next? Si Mikey, coach, kailan po need multiple ad set sa isang campaign and multiple ads sa loob ng isang ad set? Ano po difference niya pag tigi-tigisa lang po? Okay. Good question si Miss ba or Mr. Mikey or Miss? I think this is Miss. I-drop mo dyan kung Miss or Mr. ka. Miss, okay. So, the reason why hinihiwa-hiwalay ko siya per ad set, it's because nagkakaroon ng disadvantage yung other creatives. Kumbaga ang ano kasi ni Meta ang siste. Ganito kasi yan eh. Whether CBO or ABO ang gamitin mo. Kunyari, meron kang kunyari, 'di ba, ito yung campaign mo. Campaign and then ad set and then ad. Kunyari, yung 5 ad na to, pinagsama-sama mo sa isang ad set, tapos binadgetan mo siya ng kunyari 500 pesos. Itong 500 pesos na to, bahala na dyan si Meta mag-divide kung kanino mapupunta yung budget sa ad 1, ad 2, ad 3, ad 4, ad 5. Kung meron kang 5 ads na tumatakbo. Ibig sabihin, meron siyang disadvantage pagdating doon sa distribution ng budget mo. Okay, meron diyang ad na magkakaroon ng mas malaking budget. Kunyari ito, merong 200 pesos na budget. Ito nakaka-receive lang ng 25 pesos. Ito naman is 25 pesos. Ito naman is nasa 100 pesos. Excuse me. So that's about 350, magkano natitira? 150. 150 yan. So 150 yung natitira. So ibig sabihin, meron siyang disadvantage pag nag-distribute na si Meta nung budget mo na 500 pesos per pag nilagay mo sa isang ad set lang. However, kapag dinidivide mo na tigo 100 lang sila per ad set, ibig sabihin, solo nung ad na to, yung ad 1 tsaka ad 2, yung 100 pesos, wala siyang kaagaw. Siya lang yung sa kanya lang napupunta yung 100 peso na budget. Does that make sense? No, kaya ako hinihiwalay yung although sabi ni Meta kasi ilagay mo na diyan sa isang ad set. Kaya lang kung hindi naman ganoon kalaki yung budget mo, 'di ba? Magkakaroon ng unfair advantage or disadvantage yung bawat ads na niraran mo. So, it's up to you kung susundin niyo yung strategy na to. Proven ko na to, nagwo-work sa akin for multiple clients, no? Yung pag nagte-test ako ng campaign, so it's up to you kung susundin niyo. Kung hindi niyo naman susundin, ayos lang din naman, walang problema. Kung merong kayong mga courses na na-enrollan kung paano sila mag-start up ng campaign, it's up to you. Wala namang pumipigil sa inyo. But sinishare ko ito sa inyo, pwede niyo gamitin, pwedeng hindi. Wala namang problema. Okay? So, ganun po siya. I hope I was able to answer your question, Miss Mikey. And yan. Let me check for next question. Multiple ad set sa isang campaign. Yun na nga yun. Multiple ad set sa isang campaign. Doon sa yung ginawa ko. Ito, multiple ad sets to. Di ba? Ayan o. Multiple ad set 1, ad set 2, ad set 3, ad set 4, ad set 5. So, multiple ad sets yan, okay lang. Tapos, bawat ad set may tigo 100 pesos. Pag tinotal mo yan, 500 pesos. Alright? Coach, ano yung pinakamahalagang metrics sa data ng ads na tinitingnan sa insurance and real estate? Okay, nandito ka ba, Sir Edwin, nung day 2 or day 3? Kung wala ka dito nung day 2 or nung day 3, ulitin ko. 3 lang kapag ka messaging campaign. Number 1 is, sino nakakaalala? Okay, number 1 is number of messages. Okay, number of messages. Okay, number 2, quality of messages. Okay, number 3 is cost per message.
Okay? Yung tatlo lang na yan. Yung metrics na babantayan mo. Now, sige, unmute kita. Nasa real estate ka, di ba? So, real estate or insurance. Sino to? Si Edwin. Okay. Unmute kita, Edwin. Sir Edwin. Ayan. Sige, go ahead, Sir Edwin. Pwede ka magsalita. Ay, yun lang po, coach. Okay. Pinapatanong lang din po kasi sa akin kung ano po ba yung mahalaga Okay. metrics po sa insurance. Sige. Ganito, nasa real estate ka industry. Okay, real estate industry. Magkano yung average budget na ini-spend nung sa real estate? May idea ka kung magkano? Ano po dollars po. Umpisa po $20 po. $20 per day. Apo. Kung $20 per day times 30 days, that's about $600 per day. So, kung anong gusto mo, i-round up, ano natin, i-convert natin sa peso o dollars na pag-uusapan natin? Sige, kayo pong bahala, coach. Okay, sige. Sa dollars tayo ngayon. Apo. Okay, puntahan natin sa dollars. $600 real estate international. Okay? Ngayon, sa $600 kasi na yan, ang CPM sa sa US kasi about $15 to $25 on the average, no? Ganito yan sa US, $15 or $20. Sabihin natin nasa $15 na lang yung cost per 1,000 impressions. Ngayon, makakapag-generate yan ng around 40,000 impressions. Okay? If I may ask, mayroon ba siyang landing page or website or pure messenger? May landing page po. Meron landing page. Okay, good. Now, sa landing page na yon, ang kailangan mo lang doon is at least 1 to 2% na click-through rate. Okay? Ibig sabihin, from the 40,000 na katao na nakakita ng ads ng client mo, okay, kailangan doon at least meron nag-click na around 1 to 2%. That's about 400 link clicks. Okay? Again, 40,000 impressions, at least 1 to 2%. Sa 1% na lang, dapat meron dong about 400 link clicks. Sa 400 link clicks na yon, dapat makapag-generate yon ng at least 1 to 2% na conversion rate. Ibig sabihin, sa 400 na yon, sabihin na lang natin sa 1% conversion rate, dapat doon may ma-close siya na 4 na katao or 4 na client. No? Sabihin na lang natin na isa na lang talaga yung na-close niya. Isang kliyente na lang yung nag-invest ng property. Okay? Ilagay natin to dito. Lagay natin to dito, isa. Okay? Do you have any idea kung magkano yung commission nila pag naka-close sila ng client? Wala po. Wala, okay. Opo, Sabihin natin commission sila ng magkano ba commission ng real estate agent sa sa US? Sabihin natin pwede na ba yan? $150,000 times 58, 8.7 million. Sabihin na lang natin na $50,000 times, kung malaki ba masyado yun? Hindi natin $25,000 times 58. Yan, 1.450 million. Okay, or close to 1.5 million. Okay, ganyan na lang. So, halimbawa, close siya ng, magkano sabi ko? 25,000. No, $25,000 na commission. Yan yung ilalagay mo sa average order value. So, ibig sabihin nun, yung $600 na spend niya sa ads, kung naka-close siya ng isa, no, with the commission of $25,000 US dollars, ibig sabihin nun, ang return on ad spend niya is 41.67. Okay, bumalik sa kanya ng 41 times yung $600 na in-spend niya. Now, ideally, yung magiging cost per message or cost per, dahil landing page nga pala to, ang cost per lead niya is depende dun sa pumasok na number of leads. Kasi, kunyari, sa 400 link clicks na yan, meron diyang naging leads na pumasok na let's say
let's say 50 na lang, no? Kailangan doon may ma-close siya na client. Okay? Ibig sabihin nun, moving forward, ang customer acquisition cost niya is $600. Kasi naglabas siya ng ng 600, tapos nakakuha siya ng isang client. Ibig sabihin nun, it would cost, ay sorry, ano nangyari? It would cost him or her $600 to acquire one client or one customer. Ganun po siya titingnan. Okay? Again, ang CTR represents the quality of your ad. Okay, kapag ang click-through rate mo is mababa sa 1%, ibig sabihin nun, yung ad creatives mo ang may problema. Okay? Yung ad creatives or yung ad copy or yung headline, may kinalaman yun doon. Kapag ang click-through rate mo mataas, let's say ang click-through rate mo abot ng mga 3 to 5%, ibig sabihin maganda yung ads mo. Kaya lang pag yung nagko-convert as lead, na-acquire mo as lead, hindi man lang umaabot ng 1 to 2%, ibig sabihin nun, may problema doon yung landing page. Okay? Nagets na yung pagkakaiba ng dalawa sa messaging tsaka sa landing page. Okay? Nag-mute yata si pangalan si Edwin. So kung wala ka ng follow-up question, well, let's proceed to other. Coach, kailan Edwin, ilang percent ang ideal para mag-scale? Okay, ilang percent ang ideal para mag-scale? For as long as na nami-meet mo yung average cost per lead mo, you can scale. If pasok doon sa cost per lead mo na identify, okay, kanina 'di ba? Ang average cost per lead natin is about anong tawag dito? 33.33 nung nag 15,000 pesos tayo. Ayun 33.33. And ang na-close natin is ilan nga ba? Help me out. 5 nga ba yung na-close natin? Tapos mayroong 150,000 yung average order value. Ayan 50x ROAS. Ibig sabihin nun, yung kay ano pangalan nito ni ArcPre, di ba? Ang ideal cost niya na ngayon is 33.33. Okay, pag ni-round up niya hanggang 35, sabihin natin. Ibig sabihin nun, dapat hindi siya tataas sa 35 pesos para makuha niya pa rin yung ratio na to na 450 messages para at least may mag-convert na 5. Okay, sa case mo kung ano man yung industry mo, kung nasang industry ka man, ilalagay mo kung magkano yung willing kang bayaran for every message na pumapasok. Kapag na-identify mo na, within my ideal cost naman yung pumapasok na cost per message, then you can scale. Does that make sense, Sir Edwin? Okay. Unmute kita, Sir Edwin. Go ahead, Sir Edwin. Check. Yan. Real estate pa rin to, no? Tama ba? Apo. Okay. Ganun pa rin naman yun. Kahit magpa-messaging or magpa-landing page or website, i-identify mo magkano yung cost per lead or magkano yung cost per website lead or magkano yung cost per message na pumapasok. Okay? Kapag willing kang bayaran yung amount na yon, kahit palitan ko to real estate na nga, di ba? Naglabas ka na sa peso na to kanina kasi sa dollars. So, maglabas ka ng 15,000 pesos sa ads, nakakuha ka ng 450 messages, di ang average cost per message mo is 33.33. Okay? Naka-close ka ng, let's say, isang client na lang. Kumomission ka ng 150,000 pesos. Ibig sabihin nagkaroon ka ng return on ad spend na 10x. Ang customer acquisition cost mo is 15,000 pesos. Okay? So if you are willing to pay 33.33, that's gonna be your benchmark moving forward. So kapag nahihit mo, ibig sabihin pag tinignan mo yung ads manager, 'di ba tinuruan ko kayo ng reporting column nung day 4 nung Thursday na doon sa cost per result, kung makikita mo doon na pasok naman sa cost mo
then go ahead, increase your budget. Make sense? Opo. Mga ilan percent po kaya? Mga Yung budget na increase mo, 20% from the original budget kung nagme-messaging campaign ka. Halimbawa, meron kang ang daily budget mo is let's say 2,500 pesos. Okay, edi 20% of 2,500 times 20%. Yan, 500 pesos. O di dagdagan mo na yung 2,500, magiging 3,000 pesos na siya per day. Tapos after 3 days, karga ka ulit. Kung pasok pa rin naman sa cost mo, 3,000 times 20%. O di that's 600. So di magiging 3,600. Ayan, karga ka lang ng 20% every 3 days. Okay? Make Okay. sense? opo. Ay, coach, pwede last lang question. Sige. May idea kayo sa financial services. Paano ba mag-target ng audience doon? Kasi ayaw makita yung interest sa demographics. Parang gusto yata ni Meta, bro. Naka-special category. Mm. Pag naka-special category ka, hindi mo talaga masiselect. Si Meta na magsiselect para sa'yo nun. Wala kang magagawa doon. A broad audience lang talaga. Yes. Kasi pag na-identify ni Meta yung page mo as related sa financial services, especially sa loan, mga ganon, wala kang magagawa doon. Gagamitin mo talaga yung special category. Sige po. Thank you po, coach. You're welcome. Sino pa? Meron na? Meron pa? Kung wala na, then let's call it a day. At pwede na ako maghapunan. Alright? Meron pa? Wala na? Alright. So, kung wala na, thank you so much for joining tonight. Ito si Art Pre. Nagtuturo kayo ng one-on-one. Yes po, Art Pre. Pangalan mo ba talaga yan? Okay yung pangalan mo. Art Pre. So, punta lang kayo sa website ko, digitalhomie.net. Meron naman ako dito one-on-one. Punta ka lang ng online courses, no? Then, makikita mo dito one-on-one coaching. That's priced at 24,999. 5 sessions po yan, at least 1 hour per session. Then, after nun, you will be transferred to group coaching. One-time payment lang to, and then you will be transferred to group coaching session. So, magiging part ka nung VIP access. And then every month meron tayong bi-monthly coaching calls live. Then you will get access to all of my courses. So beginner strategy, senior specialist, digital scientist, ultimate Facebook ads metrics, and then 100 pesos Facebook ads strategy. Yun po yung inclusions po doon sa one-on-one session. Alright, so maraming salamat guys. Meron pa ba? Mas kilala lang sa industry name na yan. Alin ba yung mas kilala sa industry. May certificate po ba ang completion coach? Wala po, Sir Edwin. Ang binibigyan ko lang ng certificate is yung naka-graduate po ng digital scientist na course. Alright? Sino pa? Wala na? So, I'll be doing the countdown. 5, 4, counting 3. Wala na magpapakompute. Counting 4. Ay, counting 4. Pabalik yata. 2. Wala na talaga. 1. Alright. Thank you so much guys for joining tonight. And kung yung mga wala pa sa Facebook group ko, punta lang kayo dito sa ang tawag dito, Digital Homie Academy. No? Join lang kayo dito and then you can just send your questions here. No, pwede kayo mag-post. Ito, punta lang kayo Digital Homie. Hanapin nyo lang yung Digital Homie Academy and then join lang kayo dyan. Okay? Maraming salamat guys and I'll see you around. Hopefully, makapagbigay pa ako sa inyo ng value and huwag kayo mahiyang magtanong. Just send me a message doon sa group and I'll see you around. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.